May mga hiwaga na hindi kayang ipaliwanag at nananatili na lamang tanong sa ating isipan. Habang naghihintay ka ng kasagutan, makinig ka muna sa mga maiksing kwento ni Kuya Bert. Paano tawagin ang anino ng sleep paralysis? Para sa mga desperado, yung mga handang gawin ang kahit ano para lang may maramdaman. Sabi nila, hindi mo ito tinatawag sa karaniwang paraan. Walang dasal, walang dugo, at walang alay. Karamihan, nabubuksan ito ng di sinasadya. Sa sobrang kuryosidad, pagka-obsesyon, o sa simpleng paglalaro ng sarili mong imahinasyon. Ngunit isang bagay lang ang sigurado. Kailangan alam mong nananaginip ka bago pa niya maalaman. Unang hakbang, huwag kang matulog ng isang gabi. Gisingin mo ang katawan mo habang nanginginig. Pangalawang hakbang, kinabukasan, maglagay ng salamin sa tabi ng iyong kama at hawakan ang isang papel na may nakasulat. Kahit ano, basta ikaw ang sumulat. Mahiga ka sa iyong kama at bago tuluyang makatulog, bumulong ka ng 2 beses. Alam kong nananaginip ako. Alam kong nananaginip ako. Kapag nagsimula na ang iyong panaginip, hanapin mo ang hallway. Hindi mahalaga kung saan ka nagsimula. Laging may pasilyo. Laging may daanan. Maglakad ka hanggang sa makaramdam ka ng kakaiba. Doon mo matatagpuan ang papel. At kapag tama ang ginawa mo, makakaramdam ka ng presensya sa likod mo. Hindi ito magsasalita. Hindi kailanman. Pagmulat mo, magigising kang pawis na pawis. O hindi makagalaw
At sa sulok ng kwarto, may makikita kang isang anino. Hindi masyadong malinaw pero sapat para maramdaman mo may kasama ka sa iyong kwarto. At sa paglipas ng panahon, mas magiging madali ang pagkikita niyong dalawa. Minsan, kahit hindi ka na nananaginip. Kung alam na niya ang pangalan mo, hindi mo na kailangang matulog. Bigla na lamang siyang magpapakita. At habang mas matagal kang nananaginip, mas lalong lumalakas ang kanyang presensya. Papalapit ng papalapit sa iyong hinihigaan. Mas nagiging malinaw. At kung makakalapit siya sa iyong mukha, bago mawala ang paralysis, paalam.